Kasama po natin ngayon ang presidente ng PHAPI, Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, DJ at saka Sir Ted at sa ating po mga nanonood nakikinig. Opo. Good morning po and thank you for being on the show. Doc, para lang po mas malinaw, ito pong sinasabi ninyo na guarantee letter na hindi natatanggapin ng mga member hospitals ng PHAPI, ito po ba'y para sa mga ospital, sa buong bansa po ba yan? Or are we talking about yung nandoon po sa Batangas na may singilin din na halos 94 million pesos? Actually, yung pong aming panawagan na yon ay initially naging lang doon sa buong sa aming region po sa province ng Batangas. Kasi medyo malaki po ang ini-expect namin na receivables pa sa MAIFIP fund. Opo. Pero alam ko po doon sa ibang areas meron na ring ibang hospitals na nag-stop na ng ng pag-accept po ng mga GL. Kasi nga po sa tingin nila parang natigil din ang pagbabayad sa kanila po. Okay. So may mga ospital na tumigil sa pagtanggap ng guarantee letters. Pero yung panawagan nyo po mismo na hindi na muna kayo tatanggap, effective na po ba yan? At yan nga po ba ay hindi lang sa Batangas? Hindi naman po talaga kami nananawagan na gano'n. No? Parang yun po ang isa naming option kung sakaling talagang magpatuloy na hindi bayaran yung mga receivables po namin sa MAIFIP fund. Kasi medyo malaki-laki po yan para sa isang maliit na ospital. And yun po ina-advance na po namin ng mga benefits na yan. Medyo usually po dapat nasa MOA po kasi yan within 60 days Yun dapat po. maibalik na po sa amin. Yung iba po sinasabi nila ay last year. Oo. So within 60 days, dapat nabayaran na po kayo pero may mga ospital na nagsusumbong na since last year, hindi po nababayaran. So ito pong naging panawagan ninyo kung sakali na magpapatuloy yung paglobo ng collectibles ninyo at hindi pa rin kayo mabayaran, posibleng ganito na po talaga ang mangyari sa halos lahat ng mga private hospitals. Hindi natatanggap ng guarantee letters. Meron po ba tayong time frame kung gaano katagal nyo aantayin yung pagbabayad nila? Dito po sa aming lugar, medyo nakapag-usap na po kami kasi through our Secretary of Health, sinabi namin ganito ang problema namin. Sabi naman niya, sige, I look into that. And yun nga po, nagkausap agad kami ng region involved. So, sinabi naman po nila, nagagawa na nila ng paraan. So, siguro bigyan namin sila ng mga another 2 to 4 weeks. At titingnan po namin na kung talaga may ibabalik agad po nila sa amin yung MAIFIP na GLs po na itong napabigay namin. Yun pong specific area dyan sa Batangas sa sinasabi, tama po ba 94 million pesos or more than that yung collectibles ninyo? Ito po yung sinasabi ninyo na bibigyan nyo yung DOH ng 2 to 4 weeks. Pero kung hindi makapagbayad within 2 to 4 weeks, paano? Talagang hindi na muna tatanggap ng GL? Ay, di kakausapin po namin ang region. Opo, ganun. Actually, doon po, before yan, last 2 months ago po, humingi na po kami ng payment. It amounted to almost around 500 million. And then, nito pong recently, sinabi namin na parang patak-patak lang ang dumarating. So anyway, nung makipag-usap po kami sa region, sabi nila, hindi, nakapagbigay na kami actually sa inyo ng worth, siguro for the year, worth 577 million daw po. But then, dahil po tuloy-tuloy itong mga DLs natin, guarantee letters, tuloy-tuloy po ang pagbibigay. Nagpa-pile up. Umabot, ang mga receivables pa rin po namin, almost 500 million pa rin, mga 480 million pa rin po. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po yun. Nagbabayad sila ng pakonti-konti, ay tuloy-tuloy naman po ang pasok nitong ating DL. Pero Sir, Doc, ano daw po ang nagiging problema? Bakit nga daw po natatagalan at hindi nasusunod yung 60 days dapat bayad na? Anong paliwanag po nila doon? Nung una po, ang sabi po nila, walang dumarating na pondo. Ibig sabihin, palagay ko, naapektuhan din kami nung siguro yung nung election. Baka medyo na-pending noon ang pag-release nila ng fund. Pero after the election po, medyo sinabi namin, tapos na yung dapat mabigay na po sa amin. And then, isa po sa sinasabi nila
ay napakadami nga daw pong dumating na guarantee letters. And then parang kulang daw po yung mga tao din nila na na nag-aasikaso po nito, na nagpo-proseso nito. Alam po naman niyo sa government meron talagang bureaucracy, medyo yung proseso po medyo bumabagal minsan. So, they gave two reasons po, Doc. Una, dahil nangyari yung eleksyon, dumami yung issue ng guarantee letters. And then the second one is, mabagal din po yung pagproseso Manpower dahil po. kulang sila sa manpower. Yes, Oo. palagay po yun po. Opo. But is this the first time na nahirapan kayo maningil when it comes to guarantee letter? Or even before yung pong eleksyon or yung mga previous years pa, may mga ganito ring pangyayari? Before the election po, parang wala kami naging problema diyan. So para pong for the year lang, before the elections, medyo nararamdaman na po nila na medyo bumagal ang pagbabayad po until the present time. At sa huling usapan niyo po dito sa inyo pong paniningil, meron din po ba silang ibinigay na time frame sa inyo kung kailan po nila mababayaran ito pong collectibles nyo na 533 million pesos? Mga po yan, siguro po sinabi lang po nila na they'll do their best para mabayaran kaagad kami. So, yun naman po siguro pag binigay rin po nila sa amin yung listahan ng mga payables nila sa amin. So, yun po, kung bibigyan na po naman namin sila ng pagkakataon na na maayos ito, sa ganun po naman, hindi rin naman po natin mapabayaan ng ating mga pasyente na gumagamit po nitong ma-equip funds po. So, ang malinaw po ngayon, Doc, tuloy pa rin naman ang pagtanggap ng guarantee letters. Oo. Yes po, tuloy po. In-advise ko naman po sa aming mga miyembro na anyway, nakausap na natin yung region, ay hintayin na lang po natin yung proseso and then tingnan natin ulit within the next 2 to 4 weeks. Oo. Sir, bukod sa Batangas, meron pa bang ibang regions na ganito ka-problematic, yung hindi masyado nababayaran yung mga GLs? Alam po, meron po. Yun nga lang konti-konti lang, hindi po katulad nito sa amin, na halos buong probinsya po kasi nagka-problema. Sabi po nila kasi sa region, isa daw po ang Batangas sa pinakamaraming gumamit nitong guarantee letter. Okay, so basta ngayon, pwede pa po yan, pero, pero doktor, kapag po lumalaki na lumalaki yung inyo pong collectible, nangangahulugan po na lumalaki ng lumalaki ang inaabonohan ng inyong ospital. Tama po yun. Medyo naapektuhan po yung operating expenses ng maliliit na ospital. Kaya medyo sinasabi po nila, naku, anong gagawin namin dito? Either mag-slow down muna kami ng pag-accept or talaga itigil na namin. Yun po ang kanilang sinasuggest. Okay, sige po. So abangan din po namin siguro itong 2026 budget kung magkano po nakalaan na naman ditong pondo para po sa MAIF na ito. Actually, dapat po may around 26 or 27 billion po dyan. Halos dinoble po nila yan. Naging 40 plus billion na po ngayon yung pondo na yan. Kaya nagtataka po kami kung bakit nauudlot naman ang pagbabayad po niya. Opo, siguro nga din. Baka subject to availability of cash. Kumbaga, Oo. Anyway, sige, salamat po sa inyo pong paliwanag, Dr. Degrano, dito po sa isyong ito. Maraming salamat po, DJ at saka Sir. Opo, salamat. Thank you.